Noong aksidenteng natapakan ng biyenan kong lalaki ang landmine habang namimitas ng kabute sa bundok. Nagkunwari akong walang nakita at tumalikod na lang. Dahil sa nakaraang buhay ko, ako ang unang-unang tumakbo para alamin ang sitwasyon. Una kong pinakalma ang biyenan ko. Pagkatapos, tumakbo ako papunta sa bayan. Para sunduin ang asawa kong namimili ng damit kasama ang lalaking pinapangarap niya. Inaladkad ko siya pabalik para mag-defuse ng bomba. Matagumpay na nailigtas ang biyenan ko. Pero yung lalaking pinapangarap ng asawa ko, dahil walang pera, ay binugbog hanggang mamatay dahil hindi makapagbayad. Sinisi niya ako dahil hindi raw ako marunong dumiskarte. Hindi ko raw pinalitan ang biyenan ko sa pagtapak sa landmine. Sa halip ay ginamit ko pa raw ang pagkakataon para istorbohin siya. Sabi ng sarili kong ate, tuso at masama raw ang ugali ko. Tinadya ko raw gamitin ang pagkakataon para pahirapan yung lalaking pinapangarap niya. Kaya raw ito namatay. Sabi ng biyenan ko, kinakain na raw ako ng selos. At masyadong uwa, sinadya ko raw magpasikat bilang isang masikasong manugang. Pero ang totoo, pakitang tao lang daw lahat. Sa sobrang desperasyon, nadulas ako at nahulog sa ilog. Pagmulat ko ulit ng mata, bumalik ako sa araw kung kailan natapakan ng biyenan ko ang landmine. Bifan, huwag ka nang tumunganga dyan. Bilis, napahamak ang biyenan mo. Papa, nasaan ka? Zoang Bifan, wala kang kwenta. Nangangalay na ang mga binti ko kakahintay sa'yo, ngayon ka lang dumating. Ano bang silbi ng isang manugang na nakikitira lang na tulad mo? Hindi mo ba nakikitang mamamatay na ako? Bilisan mo, tawagin mo ang anak ko para tanggalin tong bomba. Leo Dashan, ang dumi naman ng bunganga mo. Iniwan agad ni Bifan ang ginagawa niya para sumama sa amin. Sobra ka naman kung makapagsalita sa kanya. Oo nga, Bifan. Umuwi ka na, tawagin mo si Ruyan. Dati siyang sundalo, kaya niyang iligtas ang papa mo. Sige po, papa. Hintayin niyo po ako, pupunta at babalik po ako agad. Papa, wala po si Ruyan sa bahay. Wala rin po siya sa kampo. Kahit yung lalaking kasama niya, si He Chusheng, nawawala rin po. Ano na po ang gagawin natin? Walang okasyon ngayon. Ano naman kayang gagawin nilang dalawa? Dapat man lang nagpaalam yung dalawang yun, di ba? Tatay ni Ruyan, sabihin nyo na kung nasaan sila. Baka naman pumasok na sa gubat yung dalawang yan. Teka, si He. Makinis at edukado. Kung ako si Ruyan, magugustuhan ko rin siya. Narinig mo, kahit anong parinig mo, walang epekto. Isa kang palamunin. Hinding-hindi ka may kukumpara kay Asheng. Kung hindi ka lang nainggit sa ganda ng bago niyang damit, at sinadya mong sirain iyon para kay Ruyan. Kailangan pa ba siyang dalhin sa bayan para bumili ng bago? Zoang Bifan, isa kang walang kwentang bagay. Sinong iniiyakan mo dyan? Bilisan mo, pumunta ka sa bayan at pauwiin mo si Ruyan. Kapag napahamak ang buhay ko dahil dito, babalatan kita ng buhay. Leo Dashan, tama na. Halos mabali na ang mga binti ni Bifan sa kitatakbo. Bifan, huwag mo siyang pansinin. Bilisan mo, pumunta ka na sa bayan at hanapin mo si Ruyan. Magaling siyang mag-alis ng bomba. Siya lang ang makakapagligtas sa sarili niyang ama. Kapitan, hindi po ako pwedeng pumunta. Sinabi ni Ruyan na huwag ko raw silang istorbohin ni He. Kung hindi, ay ito gawa to ni Ruyan. Ang hayop na yun, naglakas loob siyang saktan ang sarili niyang asawa. Anong masama kung sinaktan niya? Yang kaawa-awang yan, dapat lang talagang masaktan. Zoang Bifan, maghintay ka lang. Kapag nakaalis na ako rito, uunahin kitang bugbugin hanggang mamatay, ikaw na sumbungerong ka. Sayang, hindi ka na makakaalis dyan. Zoang Bifan, isa kang demonyo na bulok ang kaluluwa. Pumunta lang sa bayan si Asheng para bumili ng damit. Tapos magkakalat ka ng chismis na may relasyon sila ni Ruyan. Pupuntahan ko ngayon si Leo Ruyan sa bayan at ibabalik ko siya rito. Para mapunit ng katotohanan niyang bibig mo. Walang kwenta, isa kang walang silbing basura. Paanong pati puso ng isang babae, hindi mo man lang mapanatili? Model. Shu Yuwei, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba lilinisin ang pangalan mo?
Bakit ka bumalik para saktan ang kapatid mo? Linisin ang pangalan. Nakita ko sila sa gubat na magkayakap. Sila, kasalanan mo to, kung hindi ka lang kasi inutil. Paano maakit si Aisheng ng Liu Ruyan na yun? Anong Ruyan? Di ba kasama ni Ruyan yung apelyidong He? Pabalaykan mo siya agad para iligtas ako. Lumayo kayong lahat, Ruyan, si tatay, hindi na niya kaya. Sisubog na ang bomba. Zhuang Yue, tigil-tigilan mo na yang mga kasinungalingan mo. Ang anak ko ay edukada at may respeto. Siguradong ikaw at yang kapatid mong walang kwenta. Ang nagsabuatan para magkalat ng chismis. Gusto niyong sirain ang reputasyon ng anak ko. Matandang hakluban. Lahat ng pagkaing pinapadala ko sa inyo, parang sa aso lang pala napunta. Ang lakas ng loob mong gawan ako ng kwento. Liu Dashan, tama na ang away. Ayaw makinig ng anak mo sa akin. Sabi niya, palabas lang daw to ng pamilyang Zhuang. Ginawa raw to para sirain ang namamagitan sa kanila ni He Jiqing. Sabi niya, tigilan mo na raw ang pagpapanggap mo. Yung hayop na yun siya. Tay, hindi pa po nakakabawi sa inyo ang manugang ninyo. Bakit naman po kayo umalis agad? Bifan, kahit ganito ang trato sa'yo ng pamilya Liu. Nagbantay ka pa rin buong gabi. Napakabuti mo talagang bata, huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng buong baryo na makamit ang hustisya. Zhuang Bifan, isa kang inutil. Kahapon, paulit-ulit kang naghanap ng taong sisira sa mga plano ko. Nagsasawa ka na bang mabuhay? Ang lakas ng loob mong isumpa ang tatay ko sa mismong lamin niya. Ate Ruyan, nagdala pa siya ng kabaong. Nakakatakot, sobrang nakakakilabot. Anong demonyong bagay to? Isang bagay na itim. Mukhang patay na aso. Ate Ruyan, siguradong panakat lang sa tini Zhuang Bifan yang patay na aso. Ruyan, tatay natin yun. Kahit man lang sa huling pagkakataon, hindi mo siya titingnan. At gusto mo pa siyang ipahamak. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ayos na ayos lang si tatay sa bundok.